Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoke po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Arnold Clavio nakisawsaw sa isyu ng Maharlika Wealth Fund. Mananagot sa batas, mga dilawang media. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, Arnold Clavio papansin para pag-usapan. Ito ang naging maanghang na komento ng marami sa ating mga kababayan sa tila pakikisawsaw di umano ni Arnold Clavio sa issue ng Maharlika Wealth Fund na noon pa man ay naging mainit na sa mata ng publiko. 203 billion pesos na state tax issue ng mga Marcos na muling inungkat daw ni Clavio para birahin ang pamilya ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samut-saring komento mula sa ating mga kababayan. Ating matatandaan noon, minsang sinabi ng sikat na TV newscaster na si Arnold Clavio na imbis pondo sa mga pensioner ng SSS at GSIS, kunin ang perang gagamitin sa Maharlika Wealth Fund ay mas mainam di umano na gamitin na lang ang 203 billion pesos state tax na utang daw ng pamilyang Marcos. Matatandaang trending Walang kamatayang paratang Hanggang ngayon wala naman nilalatag na ebidensya. Wala naman sila na ipapanalong kaso sa puro pagbibintang nila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Puro sila paratang, nakaw. Hanggang ngayon wala naman silang nilalatag na ebidensya. Puro sila paratang. Wala itong mga dilawan na ito Dapat itong mga mainstream media nagsasara na talaga itong mga ito parihong online at offline ang usapan ng Maharlika Fund sa pag-uulat kasunod ng pambabatikos sa panukalang sovereign fund na magagaling pa sa bangko at pension fund ng gobyerno. Sa isang Instagram post ni Clavio, ibinahagi ng kanyang reaksyon hinggil sa naturang pondo. 203 billion na state tax, 275 billion Maharlika Wealth Fund, 72 billion na lang ang kulang, pwede na ba? At kung hihingan natin ang bawat mambabatas ng tig 100 million peso bawat isa, nasa 250 member of House of Representative o sumatotal ay makakalikom ng 25 billion pesos, sakto lang. Hindi pa magagalaw ang pensyon at insurance fund ng mga miyembro ng GSIS at SSS at siyang mainit na Ang daming alam ni Clavio, Paano kaya pag tumakbong senador to? Sa tingin niya manalo kaya itong kumag na to? usapan na ngayon. Kaya dapat bilisan na ng Bureau of Internal Revenue at nang magkaalam na kung mayroon ngang pananagutan ang mga Marcoses kaugnay sa usapin ng estate tax. And quote, bukod dito, nabanggit din niya na ilang araw na rin siyang nakikinig sa mga diskusyon at mga panayam hinggil sa Maharlika Fund. Sa ilang araw ng pakikinig ko sa diskusyon o kaliwat ka ng panayam, natatabunan ng kredibilidad ng mga personalidad na nasasangkot ang magandang intensyon ng MWF. Dahil ang mga pinuno na lalahok sa Maharlika ay pawang mga presidential appointees at never na makikipag-debate sa mga eksperto. Binigyan din niya na hindi maipagkakailang baon ng utang ang Pilipinas. Hindi rin makipagkailan ng Pilipinas ay baon sa utang, international at domestic, para isugal pa ang natitirang pondo ng gobyerno. Maharlika Fund, walang personalan. Ang Maharlika Fund ay suportado naman ng mga kaanak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gaya ni na House Speaker Martin Romualdez, Mrs. niyang si Representative Yeda Marie Romualdez ng
ng Tingog Sirirangan at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos. Matatandaang nagpahayag ng pagkatakot si Senadora Amy Marcos sa isinusulong na naturang pondo. Ayon sa ulat, inihambing ng senadora na kapatid ng Pangulo ang nangyari noon sa bansang Malaysia kung saan pinag-ugatan ito ng korupsyon. Aminado rin ng senadora na hindi pa niya nababasa ang kabuuang detalye ng bill, tila nga may pasaring ito si Arnold Clavio dahil pilit itong inuungkat at inuugnay ang estate tax issue sa pamilyang Marcos para maging mas makaugnay ito. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, parusahan ang mga bias media para mahinto na ang pag-ingay nito. Akala mo kung sino mga Dapat itong mga bias media na to, kinakasuhan din itong mga to eh. Di ba? Kung ano-ano yung mga paratang nila sa ating mahal na Pangulo eh. Nakakabwisit itong mga bias media na to. nililinis, gamitan na ng kamay na bakal ang mga Nakakadismaya na rin manood sa akin mga kaibigan sa mainstream media. Totoo lang ah. Ako mas gugustuhin ko nga nag-scroll down pa ako sa mga Facebook, YouTube kasi nandun yung mga katotohanan eh. Kaysa sa mga bias media, nakakatamad panoorin yung mga yan. Puro kasinungalingan lang din, mga makadilawan lahat yung mga yan. ilawan na Maliban lang sa SMNI News. Yan, maliban lang sa mga yun guys. Suportado ng gobyerno yun. So, sinusuportahan sila ng gobyerno. Ay, mali ba? Sinusuportahan nila yung gobyerno. Yun pala yun. yan. Sobrang bait ni PBBM pero hindi niya tinitingnan ang mga reporters na sobra na siyang tirahin. Niyuyurakan na ang kanilang pagkatao kaya hindi dapat i-dispar si attorney, secretary, ganon. Kahit kami gusto naming murahin din ang mga langaw na yan. Sa sobrang bait po ninyo PBBM, dumadami at tumatapak na sa inyong magandang pagkatao. Huwag po kayong maawa sa kanila dahil hindi sila naawa, bastusin po kayo at ang pamilya ninyo, ipakulong nyo ang dapat makulong kasi lalabis po ang mga yan, mga reporter lang ng mga yan. Akala mo mga kagaya nyo ang galing sa permanent family. Sampulan nyo na at ang susunod wala nang ganyang mga bastos na media. Gamitin nyo naman Sir PBBM ang inyong kamay na bakal. Turuan nyo ng leksyon ang mga abusado at naninira sa iyong pamilya. And go! Ating aquaculture base na rin sa datos ng PSA. Ang tanong ko po, Mr. President, how do we maintain itong magandang status ng ating aquaculture production amid the declaration of pag-asa ng El Nino phenomenon? Well, it is. We have to adjust to it in the sense that we must resign ourselves to the fact that that is the new normal. Ganyan talaga magiging mga challenges na harapin natin. So we continue to improve the infrastructure. We continue to improve the systems. The problem with the water, I think, is solvable when it comes to in terms of the livestock. Ang mahirapan sa crops, sa fisheries hindi gano, as you can imagine. So I think I'm confident that when it comes to livestock and the broilers, the hogs, and the cattle, if we continue to be able to fix the systems, and now of course ang pinakamalaking issue ay yung ASF pa rin at saka yung avian influenza. So dahan-dahan mukhang nakokontrol naman natin at nakikita natin magandang supply dito sa atin ngayon. Hindi naman masyadong magalaw yung presyo, medyo stable. So that's why I think that as long as we continue to do this and develop more and take advantage of all these new vaccines that are being rolled out, I think kakayanin natin i-sustain, hindi lamang i-sustain ito, pero pagandahin pa natin, palakihin pa natin, make it more efficient, make it more streamlined. Salamat po, Mr. President. Thank you. Sir Gilbert Cortez, DWIC. Magandang umaga po, Mr. President. May nabanggit po na grupo, Vieva Group of Companies na ininalang smuggling group daw po. At bukod pa po ba dito, may iba pang grupo na pinapa-imbestigahan ho ninyo at may deadline ho ba kayong binigay sa DOJ at NBI hinggil ho sa investigasyon na ito, sir? Hindi ako mahilig magbigay ng deadline. Siyempre gusto ko tapusin nila kaagad. Pero kailangan tapos, hindi hilaw. Kailangan, so let them do their investigation. Wala naman particular ang pinag-usapan, ang naging pagbasihan, yung naging problema na maliwanag na nag-hoarding, na kinokontrol ang supply ng sibuyas. Ngunit, ang utos ko sa DOJ at sa NBI, sa kanila, ay kailangan malaman ninyo na hindi lamang sa sibuyas, kung hindi pa sa mga sindikato, marami talagang sindikato na nang-cooperate pa, para habulin na natin, matigil yung kanilang ginagawa. At sa aking pananaw, at sa palagay ko, yung mga abogado natin, sasangayon naman siguro sa akin, sa aking pananaw, yung kanilang ginagawa amounts to economic sabotage.
Kaya yun ang aming direksyon dito sa pag-imbestiga na ito. Kaya hindi natin basta pabayaan ito dahil may ginugutom na Pilipino, may namamatay from starvation and poverty ang Pilipino dahil sa kanilang ginagawa. Kaya hindi maaari nilang ituloy yung kanilang ginagawa. At tama na yan at titigilin na natin yung kanilang masasayang ginagawa dati. Thank you, sir. Left Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Sir, bumaba pong muli ang inflation rate para sa buwan ng Hunyo. Ano po yung mga ginagawa ng administrasyon para magtuloy-tuloy ito at kailan mararamdaman ng publiko? Well, kung maalala ninyo, nung talaga nagtaasan niya, nung Enero, Pebrero, ay agricultural products ay isang napakalaking bahagi ng ating inflation rate. Kaya't naman, itong mga ganitong klaseng mga konferensya, at ganitong klaseng pagsasama at to exchange ideas na ginagawa ngayon, ito ay mahalaga dahil we are helping the producers of agricultural commodities to lower the price, to make more efficient all their production, and also to take full advantage of the new technologies. Nakita naman natin yung nandun yung mga naka-display, hindi lamang yung mga makinarya, hindi lamang yung mga infrastructure, kung hindi pati na yung mga breeding, pati na yung mga paano yung mga pag-consolidate. All of these we are trying to put together, and I really believe that it is a large part of why the inflation rate has begun to come down. And if we like for sugar, for example, was a very, very high component of our inflation rate. Now that we have been able to stabilize the price of sugar by making a very clear schedule of importation, making a very clear schedule of assignment of the importation and where it goes to the industrial, if it goes to the to food. This is what we are. This is a kind of thing that is helping to bring down the inflation rate. That's why doing this, improving the technologies, helping our farmers, and at both ends of that value chain, there is an advantage because the farmers will make more money because they're spending less because they're more efficient. At the same time, that price level will translate all the way to the consumer, na at least stable, and we can plan and we know exactly. We will try, of course, to continue to bring it down, but that requires our success in increasing our production, making it more efficient, and again, the value chain that I'm always talking about ad infinitum already. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.